Nagsisimula ng dumami ang mga tao sa itinuturing na premier destination ng mga turista sa Pilipinas, ang Boracay. Nakatutok doon live si Lar Santiago. Lar? Ivan, parami na ng parami ang mga turistang dumarating dito sa Boracay. Mula sila sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa ibang bansa. Sunod-sunod ang dating ng mga bangkang lulan ang maraming turista. Ayon sa Boracay Tourist Center, mahigit kalahating milyon ang bilang ng turista sa Semana Santa noong isang taon. Inaasahan nilang mapapantayan kung hindi man mahihigitan ito ng arrival ngayong taon. Kaya naman naghahanda ng mabuti ang isla para sa mga bakasyonista. Puno na ang mga flights by 30-31. So, more expect na medyo chaos yan. Prioridad ng mga taga-Boracay ngayon na pangalagaan ang itinuturing na Island Paradise. Isa sa malaking pinagtutuunan ng atensyon, ang basura kapag ganitong panahon. Yung mga basura, biodegradable, saka degradable, kailangan i-separate. And most probably, kung halimbawa dala niyo yung basura nyo, dadalhin nyo rin palabas ng isla. Dahil nagiging talamak ang nakawan kapag peak season sa isla, nag-offer na rin ang tourist center ng safety deposit box para sa mga turistang may dalang mahalaga at mamahaling gamit tulad ng pera, alahas at maging mga travel document. Ang pulis naman, kaisa rin sa paghahanda para tsakin ang seguridad ng mga turista. Meron kaming augmentation na from mobile group, regional mobile group. Then meron kaming additional na OJT or yung training, under the job training. So more or less, ang pulis natin dito sa Boracay ay more than hundreds. Wala naman daw major crime na nangyayari. Karamihan, kaso ng nakawan at away ang natatanggap ng kapulisan. Pero ayaw pa rin nilang pakasiguro. Kaya kahit sa Huwebes Santo at Biyernes Santo, hindi mababawasan ang police visibility sa isla. Yung presence mismo ng mga pulis dyan in front of the beach, talagang crime prevention yun. Medyo deterrent na. Nag-organize din ako ng one team na civilian para talaga makahuli nung akto-akto na salisi. Yes, Parami na ng parami ang mga turistang dumarating dito sa Boracay mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa ibang bansa. Maraming salamat, Lar Santiago. Ibinasura ng Quezon City Regional Trial Court ang kasong rebelyon laban sa mga ampatuan. Ayon kay Judge Vivencio Baclig, walang ebidensya para idiin sa kaso sina Andal Ampatuan Sr., dating ARMM Governor Zaldi Ampatuan, Dato Ahmad Tato Ampatuan, Dato Anwar Ampatuan at Dato Sajid Islam Ampatuan. Ipinagutos ng korte na sila'y palayain. Iaapila ng Department of Justice ang release order. Sa ngayon, nakakulong pa rin ang mga nabanggit na miyembro ng pamilya Ampatuan dahil naman sa multiple murder case na kanilang kinakaharap kaugnay ng Maguindanao Massacre. Excited na si Richard Gutierrez sa bago niyang pelikula. Makasama kasi niya dito ang dramatic actress na si Claudine Barreto at ang ex-girlfriend niyang si Ann Curtis. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Nagsimula ng mag-shooting ang In Your Eyes na pagbibitahan ni na Richard Gutierrez, Claudine Barreto at Ann Curtis. Kailan lang nag-workshop pa ang tatlo sa ilalim ng mga batikang direktor na sina Mac Alejandre at Loris Guillen. Pero ang mas exciting para kay Richard ay ang makakatrabaho niya ang drama star na si Claudine at ang proyektong ito ang magre-reunite sa kanya sa dating girlfriend na si Ann. It's fun, pero at the same time, it's a very challenging role for me. And talagang masusubukan ako dito dahil mauhusay yung mga kasama ko dito. Naghahanda na raw ang cast dahil tutulak din sila sa Amerika para kunan ng ilang mahalagang eksena. Ang dapat din daw abangan ay ang istorya na talaga namang makakapagpatibok sa ating mga puso. I'm more excited than kinakabahan kasi we have a great script. Direct Mac Alejandro is directing it. He's a very good director. So, I have nothing to worry about. Tuwang-tuwa naman si Claudine dahil first time niya raw makakatrabaho si Ann at matagal na rin niyang gustong makatrabaho si Richard. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings.
Pinalitan si 2010 Binibining Pilipinas Universe Maria Venus Ra. Ayon sa Binibining Pilipinas Charities Incorporated, nadiskubre kasi nilang may inconsistencies sa birth certificate ni Venus. Iba sa mga sinabi niya sa kanila. Ang second runner-up na si Helen Nicolette Henson ang papalit kay Ra bilang Binibining Pilipinas Universe. Yan ang latest sa Chika Minute. Sa ngalan ni Pia Guanyo, ako po si Rian Ramos. Mel? Salamat, Rian. At yan po mga balitang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa iyong pagtitiwala. Sa ngalan ni na Mike Enriquez, Ivan Mayrina, Rian Ramos at Pia Guanyo, mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.